Okay, so here are the tips for how to not look stupid while cornering on public roads. Now, if you have a big bike and if you want to go fast because you think fast is fun, which is true, but you don't want to look stupid cornering on public roads, ito yung mga tips na pwede kong ibahagi sa inyo. Pero intindihin muna natin yung dinemo ko kanina. Paano maging tanga sa corners sa public roads? Number 1, sobrang bilis. Sunod-sunod pa, magkakatropa, mga magkukumpare, magtutropa, mga magkakaklase. Birds of the same feather flock together. Ayun, fly together pala. Yan. Sobrang bibilis sa kurbada. Okay lang na maging mabilis sa straight line, pwede pang palampasin yun, pero yung mabibilis sa kurbada, okay, yun yung number 1. Tapos yung isa pa kanina is yung iginalaw ko yung aking puwet, inilawit ang puwet, tanga yun. Tapos yung inilawit, ibinuka ang tuhod, inilawit ang tuhod, tanga rin yun. Lawit siko, tanga rin yan. Lawit ulo, tanga rin yan. Again, ang usapan dito ay cornering on public roads. Okay. So ito yung mga tips ko na nabuo ko from 3 years and 11,000 kilometers of riding my one and only big bike. Natutunan ko to sa Champ U, Champ Street, at sa ilan pang mga motorcycle instructors na nakasalamuha ko online for the past 3 years. Actually 5 years na kasi bago pa ako magmotor nag-aral na ako mag-ride. So ito yung based on my experience riding corners on public roads. Ito na siguro yung the best na tips na mabibigay ko para sa inyo. Sana makatulong sa inyo. Okay, let's get on the bike. Hello, tinamaan. Okay, tabingi, direct, tabingi. Okay. Taas na siya. Alright. So, hindi ko na masyadong papakadetalyehin. Summarize ko sa abot ng aking makakaya. Ang first tip ko to how to be good, how not to look stupid cornering on public roads. Ang first tip ko is to lower your elbow. To. No, not lower. Sorry. Bend your elbows. Okay? Bend your elbows. Marami pa to pero yun lang muna sasabihin ko para lang madaling intindihin. Bend your elbows. Relax your arms. Okay? Now, next tip is ride on the ball of your foot. Dito. Hindi dito sa gitna, dito. Okay? Riding on the ball of your feet. Ibig sabihin yung dalawa, pareho. Okay? So ngayon,
maganda yung ating stability, maganda yung ating posture. We are in control of the bike. Now, next step is approaching left hand muna. Approaching left hand, ibuka lang natin yung ating left leg ng siguro isang kamao o kahit isang dangkal ang agwat sa bike. Okay? Isang kamao o isang dangkal. Pansin nyo, wala akong binanggit tungkol sa puwet. Ibig sabihin, just stay still. Yung inyong mga puwet, dyan lang sa gitna ng upuan. Hindi natin kailangan galawin yan. Kapag ibinuka natin itong left leg, left corner, isang kamao o kalahating dangkal, eto namang right leg, iapos natin sa tangke. Yan. Kung mapapansin nyo, okay, on the straights, nakayakap tayo sa tangke. Pag bumitaw na tayo sa straights at namreno na tayo, ibubuka lang natin yung left leg natin going left turn. Isang kamao o isang dangkal. Ganyan lang. Nakakapit pa rin sa tangke yung right leg. The next step, dahil nakabend yung elbows natin, all we have to do is to bend the left elbow more and i-straight natin ng konti yung right elbow. Automatic ang mangyayari, yung shoulders natin, yung chest, yung head ay magpipivot dun sa kurbada. Yun yung next step. Pivot your head, your shoulders, your chest into the turn. Now, para hindi kayo magmukhang tanga, huwag niyong lampasan itong grip. Huwag dito. Okay, lampas na sa grip, oh. Dito lang. Kung gaano lang yung ibinuka ng paa, dun din lang ang pihit ng upper body. You know. Okay, coming from the straight. Ganyan lang ang itsura niya. Coming from the straight, ganyan lang ang itsura. Okay. Kung tetestingin nyo to sa bahay, mapapansin nyo na kapag kayo ay pumosisyon ng ganito, automatic nagka-counter steer yung tamang kamay. I want to go left, push left, di ba? Pag inayos ko yung body position ko nung hindi mukhang tanga, automatic ko. Napapatulak yung aking kamay. This is counter steering. So you wanna go left, mag-counter steer ka to the left. So that is another tip. Diba? Isang klaseng movement lang, pero napakarami ng benefits. Hindi ka naging tanga, nag-counter steer ka, may stability ka, hindi ka napagod, not too much effort, hindi ka nagmukhang tanga. Paulit-ulit. Ngayon, sa right corner naman, coming from the straight, brake, hindi ka mukhang tanga. At kapag nasa mid-corner ka na, huwag mo nang babaguhin yung posisyon ng katawan mo. Tandaan natin na kailangan natin ng stability throughout the corner. Babaguhin lang natin yung posisyon natin kapag may pangangailangan. Let's say meron tayong emergency swerving maneuver, or meron tayong kinakailangan baguhin natin yung linya natin, o kinakailangan nating huminto, o kinakailangan natin mag-corrections. Pero kung flowing yung corner, there's no need to change your body position. Let's say left, going left from the straights, brake, downshift, 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 nandyan na yung kurbada, inayos ko na yung body position ko, nagka-counter steer ngayon itong kaliwa, I'm looking at the corner now, ginagamit ko yung vision. Ngayon, tip in na ngayon ako, humihiga ng motor, nakahiga ng motor kung wali. Tapos, mid-corner, nakita ko na yung exit, nandyan na, balik ako sa straight riding position. Okay, so i-demo lang muna uli natin yung paano maging mukhang tanga. Unang-una sa straight pa lang, ganito na ang itsura. Or, talaga namang subsob na subsob dahil sobrang bilis. Tapos, yung mga mukhang tanga pagdating sa kurbada,
talaga namang lawitang lahat. Lawitang. Yan. Alright, so wag tayong magmukhang tanga sa corners, sa public roads. Ride safely.